Hello po, good day everyone, Lynn's Vlog again. For today's video is ipapakita at ikukwento ko sa inyo ang naranasan ko nung inatake ako ng appendicitis. Una ko naranasan ang pananakit ng sikmura, nagdulot yon ng pagsusuka at panghihina. Sinundan na yon ng walang ganang pagkain at pananakit ng kanang bahagi ng aking tiyan. Nung una, akala ko normal lamang, kaya sabi ko kaya ko pa to. Pero nakikita ko ng live-in partner ko na nahihirapan ako. Around 11, dinala niya ako sa ospital. Dinala ako sa ospital na una kong pinagdalhan. Una nilang ginawa sa akin ay kinuhaan ako ng dugo. Masakit man pero tiniis ko na lang dahil mas di hamak na mas masakit yung pananakit ng aking sikmura. Makalipas ang ilang oras na naman ay lumipat na yun sa aking tagiliran. Sa unang pagpasok namin din ay ang dami na agad naming pinagbayaran. Ang dami na agad pinabili, ang dami na agad ni-reset ang gamot na hindi ko naman napakinabangan bandang huli. Kalipas ang ilang oras, patuloy pa rin yung pananakit ng ng tagiliran po, tapos yung pagsusuka patuloy pa rin, wala pa rin pinagbago, kaya napag-isipan nung live-in partner ko na ibalik ulit ako sa ospital. Nung lumapit yung nurse sa akin, tapos hinawakan yung tagiliran ko at diniinan niya, sabi niya, ay confirm appendix nga po ito. Tapos yun, dumating yung ambulance. And sinakay na ako, sabi kasi posible daw na pumutok, kumalat yung kumalat pa yung, mas lalong lumala pag pumutok daw, kakalat daw, at mas malaki pa yung hiwang mangyayari kapag nagkataon. So yun, kahit natatakot ako, sabi ng mahal ko, kaya ko yan, kesa naman mamatay ako dahil sa ganung paraan laman, gandong komplikasyon, ganyan. E di yun, kahit natatakot ako, nandun yung mas nauna pa rin yung nauna yung pananakit, tas nagdasal na lang din ako na sana makayanan namin, sana makayanan ko, ganyan. Tapos nung nandun ako sa ambulance, grabe na yon. Alam nyo, dun ko naramdaman yung yung pag-aalala nila, grabe. Thank you sa support nila, at saka bukod sa prayer, ganyan, sa finance na binigay nila para lang sa amin, ganyan. So nung time na yon, wala rin kami dalang kahit anong gamit po, kasi talaga, akala namin check up na, akala namin ganito, ganyan. Hindi rin namin alam na ma-confine ako. Nung nasa ikalawang hospital na kami. Ang haba ng pila. Lang naman kasi kasi siya, public kasi siya, kaya di ba, government So marami napunta talaga doon. Yun, nung ang haba-haba ng pila, no, kami sa pinakanghuli, ako pinaupo lang sa labas, ganyan. Karamihan doon nasa labas. Hindi ko na mention yung hospital kasi syempre box. Karamihan ng mga ng mga pasyente nasa labas, tapos ang pipila lang yung kasama mo, ganyan, tapos yung pasyente nasa iwan. Yung tagal-tagal namin, nabot na naman kami madaling araw. So 2 days na kami walang maayos na tulog po noon. Tapos nung nandun na kami sa mismong counter doon sa in-interview na kami, ang sabi naman sa amin, sabi daw, hindi po namin yan maoperahan, ganyan, kasi nga ang dami nakapila, halos lahat nakikita nyo nakaupo dyan is operan lahat yan, nag-aantay lang, ganyan. Dapat maoperahan niya within 24 hours kasi nga posible na pumutok na yan kasi appendix yan, delikado. Tapos yun nga po, tinanong siya nung live-in partner ko, sabi, paano po, saan po kaya pwede maging saan kayang hospital yung pwede namin puntahan, ganyan. Lahat ng findings dun sa may una naming napuntahan is nabaliwala, pati yung PT, ganyan. E di ang nangyari po, dun sa ikatlo namin palang napuntahan is, pinaulit na naman sa akin, kinuha ulit ako ng dugo na naman, tatlong maliliit na na botilya yung pinuno nila ng dugo, at i-test daw, ganyan. Is nakabitan na rin po ako ng swero noon, at yun din yung araw na in-ultrasound na rin po ako. Si live-in partner ko is nag-aasikaso ng papers, inakyat ako ng nurse ko sa taas, sa second floor. Tapos yun nga po, yung nurse ko, iniwan din ako kasi nga sobrang daming pasyente na kailangan niya asikasuhin. Iniwan niya ako dun sa may ultrasound sa waiting area. Tapos ay umakyat yung dugo ko dun sa may hose. Tapos hawak-hawak ko yung swero lang. Naiwan pa lang bukas nung nurse yung swero. Tapos yun, nanginginig na yung katawan ko, namamaga na yung kamay ko. Tapos yung litid ko, ramdam ko yung nagtitibok-tibok na siya. Tapos yung pananakit pa ng tagiliran ko, dumating sa point na umiyak po kasi sobrang sakit talaga. So sobrang iyak ko, wala po akong ibang naisip na lapitan kundi si Lord, na walang po talaga kasi walang nasa tabi ko nung mga time na yon. Tapos yun po, nung binaba na ako sa baba noon, is tinurukan ng mga antibiotic, 3 klaseng gamot po yun, oras-oras tinuturukan nila ako para daw po mawala yung pananakit. Tapos yun, nung kinabukasan, nilipat ako sa taas, dyan sa second floor. Tapos after 7 days, namaga yung mga kamay ko noon, 6 na beses po lumipat yung swero, nilipat, namamaga nga po yung kamay ko, ganyan, lipat-lipat, pati ugat ko nanginginig na, namamaga na rin po sa sobrang Tapos yun, nung 7 days naman po, sa awa ng Diyos, nawala na yung pananakit niya. Then pinakain na rin po nila ako ng lugaw, tapos pinapaunti-unti na rin nila ako ng tubig hanggang sa ika-8 days ay kaya bukasan, pinaobserbahan na po nila ako at kinag-ibihan, pwede na rin ako umalis.
So buti na lang nung time na yun is nandyan si mama, siya yung nagbantay muna sa akin. Si Jomart naman ay umalis nga po para kumuha ng mga damit at yun, para na rin makatulog ng para makatulog ng maayos kahit papaano. Nagtawag sa akin mga pamilya ko, nag-aalala sila, ganyan, nagpray sila para din gumaling ako agad. Na sa awa ng Diyos nawala yung pananakit ng tuluyan. Hanggang ngayon po is okay naman ako, pero sabi nung nurse sa akin, kapag bumalik daw, posible pa rin daw po kasi bumalik yung pananakit ng appendix ko kasi hindi pa rin po natatagal. Kailangan daw po kasi tagalin yun. Sa buong buhay ko, ito yung pinakang worst na nangyari sa akin siguro kasi ito rin yung unang beses na ma-hospital ako, naturukan ako, naswerohan ako, unang beses na hindi ako pinakain sa loob ng 1 linggo, kahit pag inom ng tubig pinagbawalan ako. At grabe yung pananakit na naranasan ko nung mga panahon na yun. So, ito lang masasabi ko sa inyong lahat at sa atin din syempre, kumain po tayo ng mga healthy pagkain para healthy lang ang ating kalusugan at ingatan po natin ang ating sarili dahil ang hirap magkasakit lalo na sa panahon ngayon. Ingat po, God bless. Thank you po sa panonood. Bye-bye.